sa first ever interview niyo po with ABS-CBN, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Para lang po malinaw, on record, ano po ang katungkulan po ninyo under dito po sa operasyon ng mga sabongero, sir? Ako ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay at isa akong farm manager sa lahat ng farm ni Mr. Atong Ang. Sir, ilang years po kayo nagkatrabaho ni Mr. Atong? 15 years mahigit. Matagal na ako sa kanya. Actually, ninong pa nga siya ng anak ko. Ganun po kalapit ang relationship po ninyo na naging ninong po siya ng anak ninyo. Bakit po ngayon kayo po ay lumulutang at sinasabi itong mga ginagawa po nila Atong Ang? Sa totoo lang, kaya ko naman sana dalhin hanggang libingan ang sekreto namin dalawa. Ang problema, pamilya na ang pinag-uusapan dito. Ang gusto niya patayin mag-ina ko. Sinaman niya pa ang mag-ina ko. Tanggap ko na sana kung ako lang ang patayin niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi pwedeng hindi ako lalaban sa kanya. Paano po nauwi sa ganun na po ang usapan ninyong dalawa? Ano po ang nangyari? Bakit nabaliktad na ang sitwasyon? Hindi ko nga alam kung anong mga pinagagawa niya sa akin. Dahil nung una pa lang, pinahulin niya na ako. Lahat naman, alam naman ng taong bayan, lahat ng mga kasama ko sa trabaho, alam nila lahat na siya ang mastermind sa lahat ng nawawalang sabongero. At hindi lang sa sabongero, may kasama pa yung sa EDSA na yung kumpare na pinapapatay niya, na pinagbintangan niya pa, nagalit si mamatay siya. may kasalanan dahil yung sa alahas na ninakaw, pinunta daw ni Mr. Nung kalaunan, nalaman ko na may utang pala sa kanya. Kaya niya pinapapatay sa isang grupo. For the record po, sir, lahat ng mga ito, narinig niyo po ba in person na lumabas sa bibig ni Atong Ang? Yes, dahil ako nga pinagkitiwalaan niya ng lahat sinasabi niya sa akin. May say-say at Ito may po 15 say-say years kung na nagsama po natutulungan niya kayo. yung mga Kailan po nag-umpisa yung mga pagkakataon po na may mga namamatay na po at may nawawalang mga sabongero? Hindi lang sa bungero to. Mayroon kasi siyang kontak, panahon pa ng yung alam ko lahat yan. Dahil yung isang nakakulong na pinatay doon sa kulungan, siya ang nagpaalis sa ibang bansa. Ano po ang nangyari, sir, dito sa mga missing sabongeros? Kasi ang nasa amin po ay 34 itong mga nawawala. Sa inyo po pagkakaalala, 34 lang po ba ang nawawala? Sa pagkakaalam ko, hindi lang 34 yan. Mahigit 100 yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya ng namamatayan. Simula sa waiting hanggang sa itong missing sabongero, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Lahat po ba ng 100 na ito ay sa may Taan Lake din po, mahaharas? Yes, dyan dinadala ng mga pulis na kumukuha doon sa sabungan. Dyan dinadala sa Talisay, Taal, Batangas Lake. Alam niyo po ba saan parte doon, sir? Sa totoo lang, putol. Kaya ko nalaman na sa Taal, gawa ng nung kadalasan marami siyang minsan 8, 10. Siyempre, nagtaka ako kinabukasan, mayroon na naman. Sinabi ko, baka naman magagalit na sa atin si Mr. Atong Ang. Bakit ganun kabilis? May isang tao na hindi ko na muna pangalanan, na isa sa pulis na kaibigan ko, pinakitaan ako ng video. Ito sir, hindi ka maniwala. Doon ko nakikita at doon ko nasabi sa ibang channel na ang pagpatay sa mga missing sabongero ay hindi lang binaril, hindi sinaksak, kung hindi yung parang kanta ba na killing me softly, yung nilalagyan ng tie wire yung leeg at inikot-ikot hanggang sa mamatay. sabi niya. Kayo po ba at some point sa isang daan nito ay nakita niyo in person na ginagawa po niyo sa mga sabongero? Yun nga, sinabi ko, wala akong idea. Doon ka lang nakikita sa cellphone na binidyohan nila.
Nung Sabi niya kinuha niya yung cellphone ko, pinasunog. Kaya kulang yung aking ebidensya. Nabanggit niyo po may mga pulis. Isa-isa. Gusto po namin May malaman isa-isa. Kaya kung matutulungan marami niya po yung ba o meron po ba miyembro ng Philippine National Police na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabong? Yes, sila lahat ang may alam niyan. Paano lang po? Okay. Sir, for the record po, meron po bang kinalaman ng Philippine National Police dito po sa pagkawala ng mga sabongero? Yes, mayroon. Kaya sila ngayon, yung alias Tutoy, hinahunting nila at tumatawag sila sa ibang tao na makakilala nila na mga killer na sa ngayon pinatungan na ako ng 50 million para ako ay mapatay nila. So, pasalamat ako. Tagal kong pinagdadasal kaya dating si EDG na sana maging PNP chief. Ngayon, dininig ng Panginoon ang aking dasal. Hindi ako natakot sa kanila, gawa kakampi ko ang gobyerno at alam ko hindi kaya nila bayaran ng ganong halaga. Meron po ba, aside from Philippine National Police, na uniform personnel o government official, former or incumbent, na involved po dito sa operasyon? Ang alam, wala. Mga pulis lang talaga. At saka mga civilian ang involved niyan. So wala pong former mayor, governor ng Calabarzon na involved, oo. may Taal Lake na Sorry. Kasama yung dating yun ang pinagsakyan nila at yun ang iniimbitahan ngayon ng CIDG para malaman lahat, may bulgar lahat ang pinagagawa nila. So Vice Mayor ng ano pong gas? Vice Mayor ng at alam ko inanyayahan na yun ng CIDG para maging kumpleto yung aking isiniwalat ngayon. Sir, nabanggit niyo po kanina at lumabas na po sa ilang mga news outlets na involved po, nabanggit niyo si Atong Ang at si... Meron pa po bang malalaking tao na involved po sa operasyon? Yes. At engineer, sila ang mastermind. At saka ito, hindi natin pwedeng iligtas Sabi niya totoo. Mamatay mo. dahil magkatabi sila ni Mr. Atong Ang. Ngayon, ang hinihiling ko kaya makipag-ugnayan na kayo sa akin, madam. Tulungan nyo na ako na ikaw ang pangalawang witness para makamit natin ang hustisya ng mga pamilyang nawawalang sabongero. May nabanggit po kayo na Yes, yung hindi ko muna pangalanan. Siya ang tagalakad ng mga judges, mga piskal, siya ang taga-ayos, dinadala niya sa ibang bansa para maabsuelto lang itong kaso ni Mr. Atong Ang sa missing sabongero. malapit na po ako matapos siya sa ating pong interview. Ano po ang exact involvement doon? Kung lahat po ba ng operasyon, meron po siyang say sa takbo? Mayroon siyang kinalaman gawa ng siya ay alpha dito sa Pitmaster sa online sabong. Kaya lahat ng mga nangyayari, alam niya lahat. At ni Mr. Atong Ang. Bakit po nabubulot itong mga sabongero na ito? Ano po allegedly ang ginawa nila? Bakit sila pinatay? Gumagawa kasi sila ng mga kalukuhan, pandaraya sa sabong. Kaya yan gusto ipaligpit ni Mr. Atong Ang. Dahil ayaw niya masira ang kanyang online sabong at liliit ang kanyang kita. Sa tingin niyo po ba, marami pong connections itong mga taong binabangga niyo up to this day? Sa tingin niyo po ba maaabot niyo pa ang hustisyang gusto niyo? Yes, bahala ng Panginoon sa akin at katulad ng sinabi ko kanina, ako'y nanawagan sa ating mahal na Pangulo na sana wag niyang pabayaan itong kaso ng missing sabongero. Mahal na Pangulo, ako na po ang susi sa lahat dahil hindi kaya bayaran ng kaanong halaga yung aking isiniwalat ngayon
dahil buhay ko at buhay ng pamilya ko ang nakasalalay dito. Matutulungan niya po ba ang So, pulis kung o uniform mamatay personnel siya, na matin kung madami saan po po. nakalibing itong mga sabong? Wala akong masabi niyan. Bahala na si General Torres, sir. Siya na ang bahala magpag-imbestigan niyan. Alam ko, hindi kayang ibaliwala yung tunay na pangyayari. One expression naman po, sir, maghahain po ng reklamo against you. Si Sir Atong Ang, tomorrow morning po, sir. Meron po ba kayong mensahe sa kanya? Mr. Atong Ang, kung ano man yung ihain mo sa akin, para mo rin May isa kaya natutulungan niya. inihain yung sarili mo. Dahil hindi magawa ng isang tao kung wala kang utos. Yun lang ang masasabi ko, yung mga paratang mo sa akin, na ako ay, anong tawag niyan, yung nanghihingi sa iyo ng pera para malaman mo, ikaw mismo ang nagbigay sa akin na kailangan baliktarin ko lahat ng mga sinasabi ko at inuupiran mo ako ng halaga. Pinadaan mo yan kay Attorney Carol, kung si Attorney Carol ang lumapit sa akin para ibigay yung papel. Pero hindi ko tinanggap yan dahil sinabi mo nga doon sa Facebook, sa social media, na ako ay milyonaryo. Binaliktad mo yung pagkakataon na milyonaryo ako. Sige, aminin ko na lang na ako ay isang bilyonaryong mini. Hindi katulad mo na kaya mong pumatay ng sino man, na para ka lang pumatay ng manok, pumatay ng hayop na walang kwinta sa'yo. May pahabol po na question ng aking pong kasamaan sa opisina. Ma-identify niyo po ba kung sino-sino sa mga pulis ang kasabwat kung mahaharap po sila sa inyo? Yes. Ano yung tungkulan at rango? Yes. Kaya ko. At saka ngayon, sa nanawagan ako kay Sir Sir, pakiusap ko naman sir, sana marinig mo tong interview ko na to. Buhay ko na po ang nakasalalay dito. Pag ako mawala ng hustisya ang lahat ng sabongero, lahat ng mga pamilyang namamatayan. Maraming salamat po sa oras ninyo, sir. Maraming salamat po na kahit papaano binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagsalita dito. Maniwala kayo sa akin, lahat ng sasabihin ko, walang halong kasinungalingan to. Kahit sino magtanong sa akin, at yun pa rin ang isasagot ko. Hindi katulad nila, gumamit sila ng tao para magsinungaling laban sa akin. Sabi niya. Handa na siya. Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Attorney Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, May isa dahil kaya natutulungan hindi niya. kaya ng konsensya ko. Kaya sabi ko, kung fake billionaire ko daw, sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anig-ig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Bayan, hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi ho nila ay
kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. So, okay, Mama Ubod Faye, ng sinungaling yan, Azrael. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang kanyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican, yung nakapula kanina. Yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Apla Burican. Tal ka pala eh. Bobo ka talaga. May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa Ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong, simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin, simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo, kailan ka tinawagan? A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Kailan ito? Kailan ito, Don? Ang alam ko nito after election, yun ang natatandaan ko. Saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan ang sinabi mo sa pamilya. Biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Don. Tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung Matay man siya. Hindi. Tul ka lamang doon eh. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa iyo after the elections at sinabi pa sa iyong itinuring ka na niyang parang anak. Kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat. Mag-usap tayo. Parang anak na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Ano ang sagot mo sa kanya? Ang sinagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang muna yan. Ang gusto ko, manahimik. Sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sa Bungero, nawawalang sa Bungero. Dahil isa kang siguro sugo. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya diyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind noon. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva.
mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka may latest na pinatay nila yung sa nagnakaw ng manok dyan sa Lipa. Alam nun pati yung hepe, sabi nga nung hepe kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang katwiran niya sa akin, tinawagan ko siya. Akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa Talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. Okay. Don, balikan ko lamang yung talagang kinakaharap mo ngayon, kasi ito ay salita mo laban sa salita rin sa kwento ni Ginoong Atong Ang. Balikan ko yung mga kasong kakaharapin mo. Sabi mo nga, yung sa extortion, you're saying na hindi ka nag-extort bagkus sila ang nag-offer sa'yo. Yes, mayroon ako kahit forward ko pagkatapos nito bigyan ko kayo ng kopya. Hindi ko pinirmahan yan, pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million una, sinabi niyang 300 million. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya ako, nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Pero doon ho sa paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Mayroong isang tao na inuutusan niya, yung si Atty. Carol na nandyan, na kasama niya kanina sa pag-interview. Yan ang inuutusan niya. Inuutusan niya para mag-recant ka? Yes, may kopya sa akin. 2 beses ako pinadalhan, nilalaro ko sila. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Atty. Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan. Ng lahat yan. Sino si Alan Bantilles o Mr. Brown? Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niyan ni Mr. Atong Ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Sa totoo, Cheryl, yan si Mr. Brown at saka si Mr. Atong Ang, magkakumpare kami niyan. Ninong yan ng anak ko. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ng 5 kaso ang isinampa sa'yo ng kampo ni Atong Ang?
Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Tulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sa bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Urican, Bakla. At saka si Rodilo Anik-Ik, yung nakasombrero na pula. Yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paayan. Left or right na tato. Basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cyril, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing sa Bungeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat yan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sa bungero. Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit, may mga matitibay ka bang maipapakita o ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atongang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? May duplicate ako. Na-submit ko na yung isang duplicate, isang USB. Sa DOJ? Yes. Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumpare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Klaruhin lamang natin, Don. Ang sinasabi mo ay may alam siya, pero wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang sa Bungero. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko, yung sa Sampa. Natin. Ayun nga, kasi binanggit mo yung pangalan at ngayon ay may panawagan ka kay Miss Gretchen Barreto. Pero ang tanong namin ay,
dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang, or may nakita mo ba or Alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing Sabongeros? Yes, Cyril, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. aha, Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga like politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Well, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko, kahit baliktarin niyo ang tanong niyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Yan. At Ilan- may mga sibilyan. Kumusta na rin ho ang lagay nyo? Kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan na ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million. Yan si Mr. Atongang. Gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Alright, siguro ano ho ang ating mensahe kay Atong Ang kanina ay nasabi niya na parang itinuring ka na niyang anak. Sabi niya. Yes, itinuring niya na, tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya. Tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin. Hindi kaya ng konsensya ko natanggapin yung inoffer niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya. Napakalaking tanga naman niya.